Halos natapahan ko siya, hinabol ako, pinakawalan, pating tayo sa mababaw, may baga tayo. Tingnan mo kung gaano ito kaloko. Sana hindi ito bulok sa loob. Seryoso ka ba? Grabe, tara, kainin na natin. Panibagong lakas! Woohoo! Mukhang mahaba-habang gabi ito. Namok, tinan mo. Kinakain na ako ng mga to, bro. Ang daming insekto, grabe. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Ang ganda nito. Isa to sa pinakamapanganib na hayop. Wala talaga akong tulog dito. Tingnan mo ang mga mata ko. Eto na mga tol, susubukan nating mabuhay sa isla ng ilang araw na walang pagkain, tubig at masisilungan. Matindi tong misyon na to. Gusto ko ipakita sa inyo kung anong laman ng backpack ko at pagkatapos ay magsisimula na tayo mag-explore dito sa isla. Sobrang wild talaga. Sige, dito tayo mag-setup kaya una sa lahat buksan natin to. May tubig tayo. Ito lang halos ang meron tayo para sa mga susunod na araw at siguradong hindi ito sasapat. Kaya kailangan nating mag-explore sa isla na to at tingnan kung ano pa ang pwede nating makuhang inumin. Yan ang mapapatuloy sa atin dito. Ito ay maliit na duyan, pwede natin itong itali sa pagitan ng ilang puno mamaya. Kailangan pa rin natin gumawa ng panangga sa ulan kung sakaling umulan, pero hindi na tayo matutulog sa lupa. Mayroon tayong drone na siguradong makakatulong sa atin. Pwedeng mag-scout na ilang lugar at makakuha rin ng mga astig na kuha para sa inyo. May GoPro tayo pero hindi talaga makakatulong ang mga GoPro batteries. Nandito ang t-shirt natin. Ito ang mapapainit sa atin buong gabi sa mga susunod na araw, mga tol. Kasi pakiramdam ko sobrang lamig dito mamaya. May bad boy tayo dito mga tol. Maliit lang ang kutsilyo natin, walang machete. Sana makatulong ito sa paglinis ng hayop kung may makuha tayong pagkain at may bakal at flint din tayo. Sana makapagpaapoy tayo mamaya pero hindi ako sigurado dahil maraming hamog mula sa mga ulap kaya di ko alam ang tsansa natin. Ito mga tol, ito ang jungle juice na magiging tatak ng Offshore Tales videos. Ang purpose nito ay iniinom lang. Kapag nasa pinakamababa tayo, dapat magbigay ito ng bagong lakas. Parang Juggernaut sa Call of Duty. Pag ininom mo, parang di ka na kayang patayin ng zombie. Ganon ang epekto ng inuming to. Sa wakas mga tol, nakuha na natin tong malupit na gamit. Ito ang tinatawag nating hand spear. Ito ang magiging sandata natin sa mga susunod na araw para sana makahuli tayo ng kahit anong hayop. Hilahin mo lang gamit ang elastic, tapos bitawan. Bang! Sana ganyan tayo makakahuli ng kung anong hayop. May mask at dive fins tayo para makalangoy palayo sa isla at subukang makahuli ng malulupit na hayop. Wala nang laman ng backpack, handa na tayo dito sa isla, magsisimula na tayong mag-explore. Ang lupit nito pare. Tara na! Gusto mo bang maghanap ng lugar kung saan pwede nating ilagay lahat ng gamit natin? Wala namang saysay na bitbitin ko to kasi lalo lang ako mapapagod. Maubos ang lakas natin kaya kailangan nating magpalit gamit tubig at pagkain. Sa hamon na to, itong punong to dito, mukhang magandang lugar to para mag-iwan ng ilang gamit. Oo, ilalagay ko dito sa batong to, kita mo? May proteksyon tayo sa ilalim ng punong ito. Buti na lang may nahanap tayong pwesto dito para magtago sa araw kung kailangan. Di pa siya weatherproof ngayon, pero kahit paano, may proteksyon na rin. Maraming maliliit na beach dito na may nakausling bato. Sana makakita tayo ng mga astig na inanod na bagay. Kita nyo, ang daming basura na inanod dito. Tingnan nyo to, luma ng niyog yan. Ang dami pa nila dito. Siguradong may isa dyan na kabibe lang ang laman. Karamihan ng niyog dito, bulok na. Wala pa tayong masyadong nakita. Makikita nyo dito mismo. Puro batong bulkaniko ito. Galing sa mga bulkan, lava at iba pa. Kapag tumama sa tubig, nagiging parang pellet. Pwede nyong ikuskos ito sa talampakan at kamay para matanggal ang patay na balat. Pero di natin ito kailangan mga tol kasi madudumihan lang tayo. At hindi ako magpapapedicure dito sa mga isla na to. Meron tayong parang timba o kung ano mang ganon, pero hindi talaga natin magagamit yon. Nakuha ko tong astig na gamit, ayos-ayos. Siguradong dadalhin natin to kasi kung umulan man mamaya, magagamit natin to para makakolekta ng tubig. Magiging kapaki-pakinabang talaga itong malaking lumang timba kaya ibabalik ko agad to sa kampo. Ayos na. Tingnan mo to. Oh. Alam kong hindi sariwa ang tubig kasi may hipon na lumalangoy dito. Hindi siya mabubuhay sa sariwang tubig kaya sigurado akong maalat yan. Kung hindi, pwede nating inumin.
Sige, may luma tayong palikpik dito. Parang kaliwang daliri ko sa paa. Sobrang lutong na kaya di natin gagamitin. Mukhang ito ang una, pare. Ngayon na ako nakakita ng golf ball! Bro, may nahanap akong golf ball dito kaya itatabi ko to dahil kakaiba siya. Sigurado ako. Sige, kailangan nating umakyat pa sa mas mataas na bahagi ng isla na to. Tingnan natin kung ano pa ang pwede nating makita. Tingnan mo to dito. Magagamit natin to. 100% malaking plastic. Di ko alam kung saan galing to, pero ang ganda ng nahanap mo, pare. Tuloy lang sa pag-explore. May nakita na tayo magaganda, kaya nasa base camp na tayo ngayon. Tingnan mo, may tsinelas tayo, pero di magagamit. Heto na. Nakakuha tayo ng lubid na siguradong magagamit at dadalhin pabalik sa base camp. Ay, luma na snorkel yata to, parang ganon. Baka magamit natin yan, kaya dadalhin natin pabalik sa kampo. Nakakolekta rin tayo na ilang talagang astig na bagay. Sige, ito na ang mga nakuha natin. Siyempre, meron tayong backpack, meron tayong malaking takib, marami tayong lubid at isang balde ng golf ball para paglagyan ng kung anuman. May filtration system tayo na magagamit pati lahat ng lubid. Sobrang init sa labas, pinagpapawisan ako parang batang mataba sa spin class. Wala pa tayong nakikitang likido, wala pa tayong napapagsisindihang apoy o naitatayong silungan para ngayong gabi at mga susunod. Mabilis din magbago ang panahon dito sa isla. Sa ngayon, ayos lang. Pero mamayang gabi, baka biglang bumuhos ang ulan at ayaw kong matulog ng ganon. Oh, parang may nakita ako sa tabing dagat. Oo, tingnan mo sa hampas ng alon. Kita mo ba? Ang laki ng kawan ng maliliit na isdang pain. Kita mo? Tingnan mo dito mismo, pare. Oh, tingnan mo yon. Kita mo yung napakalaking kawan ng maliliit na isdang pain. May nakita rin akong mga floodhead. Magandang senyales yan. Ang nangyayari kasi, lahat ng malalaking isda ay hinahabol ang mga pain na isda papunta sa pampang. At sana makalangoy tayo mamaya, siguro ngayong hapon. At tingnan kung makakakuha tayo ng kahit anong pagkain. Kumpleto natin para sa silungan, pero may merienda sa tabi ng tubig na pwede nating kainin. Kailangan muna natin kumuha ng bato. Sakto dito, parang handaan na talaga. Ayos, pare, tingnan mo tong astig na to. Uy, tingnan mo yan talaba. Kainin na natin yan. May konting shell pa, pero grabe. Malasa, maalat, ang sarap talaga. May konting shell pa, sige. Kumuha pa tayo ng ilan. Tingnan mo yan, grabe talaga. May ilang niknik dito sa isla, sasabihin ko sa'yo. Alam ko na ang mga insekto at panahon dito ay mabilis magbago. Pag maay matibay na istruktura na, pwede na tayong maghanap ng pagkain tapos magsisindi ng apoy. Babalik tayo sa kampo. Iiwan natin ang batong ito sa gilid ng tubig para sigurado. Magtatayo na tayo ng silungan para alam natin saan matutulog ngayong gabi. Ang ganda dito, tayo sa tropical na isla. Ito talaga ang gustong-gusto nating ginagawa. Sige, itong malaking piraso ng plastic na nahanap natin ay siguradong magagamit natin. Sa palagay ko, pwede nating gamitin ang natural na istrukturang ito at ilagay sa ibabaw. Pwede rin tayong gumawa ng trapal para lagyan ng duyan sa ilalim. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng maliit na kubo dito sa isla na sana makatulong sa atin sa mga susunod na araw. Tingnan natin. Kunin natin to. Itaas natin dito. Magkakaroon lang talaga tayo ng malaking malapad na parang panangga sa ulan sa ibabaw natin. Yon ang pipigil sa ulan. At sana mahanap natin ito. Hindi ko pa gagawin ang final na hiwa. Sobrang luwag pa nito. Bog kami sa paggawa ng silungan, pero maganda naman ang resulta. Maganda pa ang panahon ngayon, maliwanag ang langit, kaya tsak na protektado tayo sa araw at iba pa.
Tostado ako sa araw bukas mga tol habang kinatapos natin ito. Sandali ng katotohanan. Oh, sige, mapapahinga muna ako kasi parang todo ako nagwawala. Wala pa rin akong kain ngayon. Panahon na para maghunda at manghuli ng pagkain para sa hapunan. Kailangan din nating magsindi ng apoy dahil may silungan na tayo. Mas komportable na ako. Bubuuin pa natin ito bukas. Maganda na ang itsura niya. Sige, manghuli na tayo ha. Tara na. Sige. Para may nakita ako sa tabing dagat. Oo, siguradong may isda doon. Kukunin ko ang sibat ko. Tara na. Tingnan mo tong hayop na to, kakakita ko lang. Tingnan mo. Grabe, tingnan mo siya. Sobrang tago niya. Wow, tingnan mo yan. Ang dami ng isda ito mismo. Oh. Tinitingnan ko kung may malalaking hayop na baka naiwan dito. Walang makita sa tide pool na madaling sibaten. Baka kailangan nating pumunta sa mas malalim na parte gamit ang mask. Kailangan ko mag-ingat kung saan ako tumatapa kasi may blue ring nga pugita dito, stonefish, sea urchin, halos lahat at nakapaa lang ako. Nakalimutan ko ang isa sa pinakamapanganib na hayop, Ang cone snail, nakilala rin bilang cigarette snail sa ibang lugar. Kasi kapag tinusok ka nila, mas mabilis ka pang matumba kaysa sa oras ng pagyoyose. Pare, siguradong hindi ko lalapitan yung tinik na yon. Delikado talaga. May mga dambuhalang talaba dito sa kabila. Tingnan mo to. Wow, tignan mo yan. Ang laki niyan. Tignan mo. Sige, kunin na natin yan. Masarap ang talaba, pero mas masarap ang isda na niluto sa apoy. Panahon na para maghanda, lumusong at kumuha ng totoong pagkain. Mataas talaga libido at testosterone ko. Nakakain na ako ng 5,000. Talaba kailangan na natin ng isda. Tara. Sige, kunin na ang palikpik, maskara at sibat. Oras ng sumisid at subukan makakuha ng pagkain. Di ko alam anong aasahan pero manghuhuli tayo. Tara. Mababa na masyado ang tubig kaya hindi tayo makakalangoy ng malayo papunta sa magandang pwesto at malabo rin ito kumpara sa mataas na tubig. Subukan na natin. May sibat tayo. Di man malaki ang huli, sana makahanap tayo ng maganda. Grabe mga tol, muntik ko na talagang matapakan to. Tignan nyo to, may napakalaking stingray dito. Muntik ko na siyang matapakan. Tingnan nyo, pwede mo talaga siyang hawakan. Tingnan nyo to, hahawakan ko ang buntot niya. Ayan, hawak ko ang buntot niya. Kita nyo ba yon? Ay, hindi niya nagustuhan yun. Nakita niya na hindi niya nagustuhan na hinawakan ko ang buntot niya. Kaya makikita nyo, dyan banda ang tinik niya sa gitna ng buntot niya. Ayan, dyan mismo. Ayan na siya. Hinawakan ko ang buntot niya, binati ko siya ng swerte at paalis na siya. Mahilig talaga ako sumubok ng delikado, ano? Tara.
Hindi ako makapaniwala. Nababaliw na talaga ako ngayon. Ang galing nyo sa baba mga tol, pero giniginaw na ako ngayon. Sabihin na lang natin na hindi ako mainit sa ibaba. Kiniginaw! Oo, nakita nyo kanina, naging trigger happy ako. Tinira ako agad yung coral trout, pero hindi tinamaan. Pero, nakuha pa rin natin yung isang magandang isda. Ito mga tol, isang napakagandang tusk fish. Tamang-tama ang laki para kainin dito sa isla. Kapag niluto sa apoy, tiyak na masarap. May asul silang buto at kakaibang isda talaga. Mapapansin nyo, malalaki ang parang pangil nila. Tinawag silang tuskfish dahil kumakain sila ng crustacean, scallop at iba pang kakaibang bagay, kaya malalaki ang ngipin nila tulad ng nakikita nyo. Pero isa ito sa pinakamasarap na isda sa dagat at hindi ako makapaniwala. May pagkain na tayo para sa unang araw. Pare, sige, magpaapoy na tayo dahil sobrang nilalamig na ako at lutuin na natin to. Nagawa natin pare, may pagkain na tayo. Bukas mas matindi pa. Gusto ko makaganti sa coral trout na yon pare. Siya ang dahilan kaya mapurol ang sibat natin kaya babalikan natin siya bukas. Hindi siya ligtas. Ganito iniisip ko. May duyan tayo at kung palalakihin ko ang apoy, makakakuha tayo ng sapat na init. Magagamit ko rin ang mga batong ito sa pagluluto ng isda. Tara, mag-ipon na tayo ng kahoy. May nakuha akong medyo tuyo-tuyong mga bagay dito. Nagaramdaman ko na agad na nilalapan na ako ng mga insekto ngayon, Kaya kailangan kong mag-ipon ng maraming kahoy. Hindi pwedeng bukas pagising ko, may 8,000 kagat na ako ng lamok. Sige, may baga na tayo, may baga na tayo, may baga na tayo. Sige, mukhang nakuha na natin. May kakaiba talaga sa apoy, nagdadala ito ng sobrang saya. Seryoso, ang init talaga ang nagpapalayas ng mga insekto. pakiramdam ko hahaba ang gabi ngayon. Sa tingin ko, malamig ito at tiyak na dadagsain ako ng insekto. Pero guys, humina na ang apoy natin. Kita nyo, halos wala nang apoy ngayon, puro usok na lang. Hindi pwedeng mamatay ang apoy na yan. Yan lang ang paraan natin para maluto ang isda natin. Ayos, umaapoy na ulit ang apoy natin ngayon. Para hindi natin pwedeng hayaang mamatay ito, ayaw natin mangyari yan. Ang gusto natin gawin ngayon ay mag-isip ng paraan kung paano natin maluluto ang isdang to. At may perpekto akong solusyon. Ayos, tingnan mo yan. Wala akong machete dito, kaya kailangan natin gamitin ang mga kamay natin. Pero dapat gumana yan. Ang gagawin ko ay alisin ko lang lahat ng mga sanga na to. Ayaw natin ng kahit alin dyan, ito lang ang ititira ko. Maganda at mahaba, tuwid ang piraso na yan, perpekto. May tuskfish din tayo dyan. Lilinis natin ito. Kaya ipapasok ko lang ito diretso sa butas ng puwit niya. Dahan-dahan kung idadaan ito papunta sa ulo niya. Makikita mo na parang ganito, kaya ang gagawin ko ay bubuksan ko ito. Gusto kong tanggalin lahat ng laman loob nito para makita mo mismo sa may hasang niya dyan. O alisin natin lahat ng laman loob. Sa tingin ko, ito ang pinakamagandang paraan magluto ng isda. Mahilig ang tao sa ganitong survival mode. Pinatalas ko ang berdeng patpat para madali itong itusok at idaan hanggang dulo, tapos makukuha na natin ang isda sa patpat. Ganyan, perpekto na pang diretso sa apoy. Ayos, pwede na siya, ayos. Itong dahilan kung bakit namin itinayo ito sa tabi ng dalawang batong yon. Ang ganda, tinan mo yan. Siguro mga 10 minuto sa bawat gilid at pagkatapos ay pwede na siya. Bumaba na ang temperatura mga pare at nagsilabasan na ang lamok, sinasabi ko sa inyo. Pero grabe yung hangin, sobrang lamig pare, talagang naninigas na ako sa baba. Tara, baliktarin na natin. Ay grabe pare, ang ganda niya talaga. Ang laki ng nangyari ngayong araw. At least may masisiluan tayo dito, may duyan tayo at niluluto na yung pagkain natin sa baba. Pero feeling ko bukas, mas magiging wild pa.
100%. May jungle juice shot din tayo na iinumin natin, pero itatabi muna natin yon para sa tamang oras. Kapag sobrang pagod na tayo, kapag ubos na ang lakas natin, doon natin iinumin yon. Mga tol, may nakita akong kakaibang hayop kanina. Sana makakita pa ako ng mas magaganda bukas. Kung makakahuli ako ng lobster, kahit anong katulad nun, grabe, hindi ako makapaniwala. Sige, muntik na nating mahulog to sa apoy. Hindi maganda yon. Sige, paikutin natin. Parang nagbabalat ng flint. Buti na lang at nakahanap tayo ng tuyong paninde dun sa taas. Kasi hirap na hirap ako ng mga 30 hanggang 45 minuto. Sinusubukan ng pasindihan pero ayaw talaga umapoy. Kaya ngayon, Masaya na ako na may pagkain tayo, may mainit tayong apoy. Sobrang lamig dito sa isla ngayon kaya masaya na talaga ako. Kumusta ang tanawin ng paglubog ng araw na yon? Pakiramdam ko sobrang abala ng buhay nitong mga linggo sunod-sunod at walang tigil. Ang dami kong biyahe. Kaya mga kaibigan, gusto ko lang ibalik sa simple palaan sa video na ito. Tayo dito sa isla, nanhuhuli ng pagkain at nagka-camping ng ilang araw. Pare, ito ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa at mahal ko kayo. Kung bago ka sa channel, ako si Wade. Sa Wade Pappenfuss Offshore Tales, mahilig kami sa adventure, pag-explore ng dagat, paghuli ng pagkain at camping. Ito ang ginagawa namin. Pare, mahal na mahal ko kayo at binago nyo ang buhay ko. Hindi ko akalaing ito na ang trabaho ko. Kapag sinuportahan niyo ako, nangangako akong tuloy-tuloy akong gagawa ng mga video. Mas mahalaga ito sa akin kaysa kahit ano. Pare, kinikilabutan ako habang pinag-uusapan pero pakiramdam ko ito ang dahilan ng pag-iral ko. Seryoso. Mag-explore ng mga isla at dagat. Dito ako pinakakomportable, parang nasa bahay lang. At sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng mga kakayahang ito at sa pagdadala sa inyo dito. Kaya mahal na mahal ko kayo, seryoso, mula sa kaibuturan ng puso ko. Salamat. Mukhang handa na siya. Sige, alisin na natin siya. Ang ganda ng itsura. Sana naaamoy nyo rin kung gaano kasarap ito. Grabe, ang bango. Excited na akong tanggalin ang laman nitong isda. Tignan nyo, magkakaroon tayo ng napakagandang toothfish. Hihimayin na natin ito. Grabe, gutom na ako. Itong mga isda na to, malalaki ang mga kaliskis nila, kaya napoprotektahan talaga ang laman sa loob. Pero kadalasan, malambot ang laman ng mga ganitong isda. Tignan nyo yan, napakagandang puting laman. Pwede nating gamitin ang mga daliri natin at tanggalin lang diretso mula sa buto. Grabe naman. Diyos ko. Pinaghirapan talaga natin ang isdang to ngayon mga pare. Sobrang nagsikap tayo para dito pero tingnan nyo ang laman. Hindi ko pwedeng sayangin kahit ano dito pare. Ito ang dahilan natin dito. Sunset vibes, bagong lutong isda, ang ganda. Alam mo yung pakiramdam habang kumakain ka? Woo! Parang nababaliw ka na. Nasa isla ka, mag-isa pero. Balapit. Hindi dito para maglokohan. Tingnan mo, nilinis ko talaga. Kaya blue bone ang tawag dyan. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero yung mga buto nandun mismo, parang fluorescent, maliwanag na asol. Ang astig ayos, tapos na siya. Upo lang tayo, namnamin ang paglubog ng araw at maghanda sa gabi. oh, halos lubog na ang araw. Kita niyo naman, gabi na talaga. Pare, hindi ko itatago ang daming lamok dito ngayon. Hindi pa ako nakakakita ng ganito karaming lamok. Oh, tinan mo yon. Ito na ang island na may pinakamaraming lamok na napuntahan ko. Grabe, kinakain na ako ng mga lamok bro. Baka kailangan ko nang matulog sa tabi ng apoy dahil sobrang dami nila dito. Sobrang dami nila. Kapag umupo ako malapit sa apoy, hindi ako nilalapitan ng lamok. Kaya kailangan ko talagang panatilihing may apoy. Sana dahil sa usok, mapaalis ang lamok sa kampo. Sobrang tinde na, nagliliyab na sa hapdi ang mga binti ko. Wild talaga ang araw na to. Tuloy-tuloy pa ang apoy. Hindi pa rin ako makapaniwala na nakakita tayo ng golf ball ngayon. Sana maging swerte ko itong golf ball na to. Sige, ako na to. Kita-kits tayo ng maaga, bukas ng umaga. Kumusta ang setup na yon? Grabe ang mga bituin.
O mga tol, siguro mga alauna na madaling araw ngayon. Kakamatay lang ng apoy natin. Sinusubuan ko lang buhayin ulit yung apoy, pero grabe ang kagat ng lamok at sobrang lamig dito sa labas. Ay, hindi maganda to, tol. Siguro sobrang saya ko para nakita ko na ang sikat ng araw sa umaga. Magandang umaga sa inyo mga tol. Ay, may buhangin pa sa mata ko. Ikalawang araw na. Kita niyo naman, umaapoy pa rin yung apoy natin. Grabe, ang ganda ng pagsikat ng araw ngayon. Dahil sobrang lamig kagabi, iniwan ko yung duyan at natulog muna ako sa tabi ng apoy para magpainit bago ulit subukang matulog. Pero grabe, pagod na pagod ako. Kita niyo naman, lumakas na talaga ang hangin. Ang sarap ng pakiramdam ng bagong araw. Tingnan nyo to. Nagising tayo sa matinding kondisyon ngayon. Kahit sobrang lamig kagabi, buti na lang at hindi umulan. Tingnan nyo, may pink na langit, asul na langit, laban ulit, bagong araw ngayon. Taga magpainit tayo, ihanda lahat ng kailangan. Pagkatapos mga tol, maghahanap tayo ng pagkain, tubig at matutuluyan. Yan ang kailangan natin. Sige, ngayon, lubos nang bumaba ang tubig, kita nyo ang lawak ng dalampasigan dito. Pupunta tayo at maghahanap ng bato kasi yun lang ang magiging almusal natin na yon. Sa mga susunod na oras, habang wala pang tubig, alas 6 ng umaga, nasa dalampasigan, naghahanap ng bato. Saan mo pa gustong mapunta sa buhay? Woohoo! Ang pato ay tumatawid sa nakakainis na mga bato. Simulan na natin to. Sariwang talaba ang panimula sa umaga. Malat, malasa at malambot ang texture pero masarap. Wow! Ooh, baby! May piraso ng kabibe dyan. Gusto ko makita kung may inanod sa dalampasigan kagabi dahil sa malakas na alon. Nag-iikot ako sa tabing dagat at tinitingnan hanggang sa umabot ang alon. Puro basura lang ang inanod kagabi. Wala akong nakitang maganda. Maraming kahoy na pwede natin magamit pero wala namang bagong nyog o wala pa akong nakitang nyog. Ang sarap ng pakiramdam. May araw na tayo. Tingnan mo to. Grabe, dasal ako lang dasal para sa araw na yan itong nakaraang 8 oras. Ngayon, ang sarap ng init. Tapos, may malaking araw pa tayong haharapin. Plano Kong, mag-explore pa dito sa isla at tingnan kung may makikita pa tayong pagkain, mga tol. Kailangan nating maghanap ng maiinom tulad ng niyog o prutas. Sa isla na ito, buong araw tayong maghahanap. Magiging mahirap ito. Sisiguraduhin natin hindi mawawala ang apoy natin. Ay, ang sarap talaga magpainit. Ayos, may apoy na dito sa labas. Nagpapahinga ako sa dyan habang hinihintay tumaas ang tubig. Tapos mag-iikot na kami sa isla. Kaunti na lang ang tubig natin mga tol. Kailangan natin itong pagkasiyahin hanggang bukas ng umaga. Kaya mag-explore na tayo. Baka makahanap tayo ng mga niyog. Magandang pampatamis yon para simula ng umaga. Siguradong may kahit isang magandang niyog dito sa isla. Tignan mo ang daming basag na niyog dito sa baba. Wala. Oh, narinig mo yon? Sa tingin ko may nakuha tayo. Sana maayos sa loob. Kailangan natin butasin itong makapal na balat mga pare para makapasok. Kaya naman pumunta ako dito sa batong ito. Dahan-dahan ko na itong babalatan. Medyo matatagalan ako dito. Mga pare. Ayos, nakuha na natin. Yan na lang ang natira sa atin.
Naririnig mo na may laman ito sa loob. Hindi ko alam kung bulok na ito or hindi. Oras na ng niyog. Oh, sana okay to, sana okay to. May 3 maliit na mata dyan na yon. Ang pwede mong gawin ay kumuha ka lang ng stick. Tusukin mo lang, sana okay ito. Sige, nagsisimula na itong mabulok pero hindi pa ito tuluyang bulok. Hindi ko kaya, gets mo? Parang gatas na napapanis na. Siguro, iinumin ko na lang pare kasi kulang na tayo sa likido. Sige, titikim lang ako ng kuunti. Sana hindi ako magkasakit. Yun lang ang inaalala ko. Baka may pagbuburo na sa loob niyan. Sige. Pare, hindi talaga tama ang lasa. Sige, bubuksan ko na siya. Tingnan mo yan, kita mo lahat ng laman. Sige, subukan natin ang laman. Kita mo. Maganda. Medyo sablay. Masarap na niyog sa isla para sa almusal. Nakakain ko lang ng kalahati ng niyog, itatabi ko yung natira para mamaya sa panghuhuli. May alam akong putahe na pwede nating gawin kung makakuha tayo ng kahit anong klase ng lamang dagat na pwede nating ipares dito sa niyog, siguradong masarap yon. Pare, Itatabi natin ito, babalik tayo sa kampo at ayos na ako. Sige mga tol, lumalakas na hangin at delikado na sa labas. Isang bagay lang kailangan natin mga pare, ito ang Jungle Juice. Panibagong sigla ko to at nilalabas ko lang kapag may survival mission. Kaya sana pag ininom ko to, magkaroon ako ng lakas at magpatuloy tayo. Aminado ako, mahina na immune system ko, kaya tara, laban lang. Jungle Juice, una sa marami. Second wind. Woohoo! Second win, baby! Ayusin muna natin ang kampo. Kung matibay pa, kung hindi, manghuhuli tayo at tingnan kung may makukuhang pagkain. Tara! Matibay pa ang kampo, maganda ang itsura ng kampo. Kita nyo naman, may maganda tayong silungan dito. At tingnan nyo, mukhang hindi uulan ngayon. Sobrang lupit talaga ng itsura sa labas. Basa pa yan ang wetsuit natin! Gabi! Ay, hindi maganda yan. Panahon na para lumabas sa tubig. Tara na guys! Mukhang malakas ang hangin, medyo magulo. Andito na tayo. Tara, silipin natin kung anong meron sa paligid ng mga batong to. Medyo magulo dito ngayon, parang lumulutang lang tayo na parang Caesar salad.
Nilalamig na talaga ako ngayon. Pero may nakuha tayong coral trout. Tingnan mo to. Grabe pare, tingnan mo siya. Ang gandang coral trout. Kita mo yung mga kulay niya. Sobrang astig. Ginawa ito para gayahin ang coral at iba pa. Ang ganda ng laki nito lalo na kung hand spear lang ang gamit. Kaya sobrang saya ako dyan. Yan ang magiging hapunan natin dito sa isla. Grabe pare, isa to sa pinakamasarap kainin na isda sa dagat. Sige. Ilalagay natin siya sa bato para gawing hapunan mamaya. Ilalagay natin siya dito. Pwede siyang umupo dyan. Tingnan mo to, may pating tayo sa mababaw. Tingnan mo tong pating. Kita mo yung malaking madilim na anino. Kita mo? May pating dito. Tingnan mo siya. Nandito siya pare, papalapit siya sa akin. Tingnan mo siya, papalapit siya para kumain. Siguro na amo niya lahat ng isda na inihagis natin. Grabe yun pare. Wow, dahan-dahan lang siyang lumalapit. Akala mo maganda at maaraw dito, pero sobrang lamig ng hangin. Nilalamig pa rin ako mula kagabi. Sige, sisimulan ko ng i-butterfly ang coral trout natin mga pare. Kukunin ko ang kutsilyo at ipapasok ko ito sa butas ng puwit. Nagamit ako ng astig na technique sa pag-fillet ng isdang to dahil isa ito sa pinakamasarap kainin. Gusto ko talagang pag-ukulan ng oras. Binuksan ko na siya, ipapasok ko ang kamay ko dito, kukunin at aalisin lahat ng laman loob. Ayaw natin ng kahit ano ron. Yung laman nito gumagalaw pa. Ayan, tapos na. Siya mo makikita ang magandang butterfly trout. Isang side buo ang laman, yung side na yon may backbone pa. At pagkatapos, makakagawa na tayo ng fish rack at ilalagay natin ito diretso doon. Kukuha lang ako ng kaunting kahoy, kailangan nating pasiglayin ulit ang apoy. Ang ginagago ko ay nang onggolekta ako ng ilang niyog dahil maganda talaga itong ilagay sa ibabaw ng apoy. Nasusunog sila at maraming usok. Ibig sabihin, magbibigay yan ng masarap na lasa sa isda. Yo, salamat sa panonood. Ang ginagawa natin dito ay tinatanggal lang lahat ng maliliit na sanga, ihahanda lang natin ito at gagawin natin parang patungan ng isda. Sobrang simple at madali. 3 tangkay lang, inilagay natin sa troso at may magandang sapin ng baga sa ilalim. Kunin na natin ang ating isda, maganda at naka-butterfly cut. Isa ito sa pinakamahusay na paraan. Ang layunin ay hatiin ito para lumabas ang laman, tapos ilagay sa ibabaw ng apoy. Ay, sigurado ang sarap nito. Sige, tingnan natin kung ano na ang itsura niya. Mukhang maganda naman. Mukhang kailangan pa ng konting oras. Sige, mukhang handa na ang isda natin. Oh, tinan mo yan, humina na ang apoy. Woo! Nausukan na ang coral trout natin at may niyog na rin tayong nakuha. Anong susunod nating gagawin? Kukuha lang tayo ng piraso nito pare. Oh, ayan, tikman natin ang kaunting niyog. Ayos na ayos yan. Tingnan mo yung coral na lapu-lapu. Isa yan sa pinakamasarap pare. Kunin na natin ang mga to. Ngayon, dito natin gagawin sa isla. Grabe, di ako makapaniwala. Nakuha natin to gamit lang sibat. Oh. Ang pinakamagandang ginawa ko sa isdang to ay pinausukan ko siya. Ibig sabihin, pwede pa natin siyang itabi
at kainin mamaya na yung gabi. Hindi ko sure kung makakalabas pa ako at makahuli ng isda. Maputik na ang tubig dahil sa hangin at mukhang di maganda. Sige, magpapahinga lang ako sandali. Sobrang tinatamaan ako ng hangin na to. Ang daming insekto dito sa isla. Mga tol, sagad na talaga ako ngayon. Sana tinabi ko ang jungle juice para ngayon. Buti na lang at nanghuli tayo kanina mga tol kasi hindi na tayo makakahuli ng isda ngayon. Putik na yung tubig sa labas. May niyog at talaba ako sa lalamunan, kaya di ko alam kakainin natin sa hapunan. Pinausukan ko yung ibang isda, kaya siguro yun na lang kainin natin. Palagay ko tapos na tayong manghuli. May problema tayo, halos ubos na ang tubig. Ang maganda lang ay yung isda at yung jerky na dahan-dahang niluluto. Iniwan ko lang doon para manatiling mainit. At meron din tayong niyog doon. Pero mga tol, hindi ko maipaliwanag kung gaano kalamig dito ngayon. Lalo na t-shirt lang suot ko. Sobrang lamig. Sige, iiwan na lang natin ito sa kampo. Sobrang nilalamig na talaga ako. Kinuha ko ng sibat natin. Maghahanap na tayo ngayon. Mukhang may nahanap na agad tayo. Seryoso ba ito? May barnacle na tumutubo dito. Tingnan mo kung gaano ka-wild. Pati bote may barnacle ng tumutubo. Pero sa tingin ko, may malinis na inuming tubig sa loob nito. Subukan natin. Ayos na inuming tubig. Hindi ka paniwala yon, pare. Kamusta ang barnacle na bote? Sige, gagamitin natin yan. Dadalhin natin yan sa kampo, sigurado. May kaunti pa tayong likido dito. Ay, sarap niyan. Ang dami mong makikita na inanod dito. Sige. Kung sumusuka ako mamayang gabi sa tabi ng apoy, alam nyo na hindi maganda yung barnacle na tubig. Uy, tingnan nyo to. May nakita tayong nautilus, pare. Yan mismo, yan ay isang nautilus shell mga pare. Isang malaking lumang fossil na ang astig. Grabe, tingnan nyo kung gaano kaganda. Sige, iiwan na lang natin dito. May hayop na gagawing tahanan yan. Seryoso ba to? Siguro ito na ang pinakamalaking talaba sa buong mundo. Tingnan nyo, kasing laki na ng kamay ko yan. Isang buong pagkain na to. Grabe, nakita mo yon. Siguro ito na ang pinakamalaking talaba sa buong mundo. Tingnan mo yan, isang buong pagkain na yan kasama. Halos nabitawan ko pa. Buong pagkain na talaga yan. Sige, kainin na natin. Di ko sure kung gusto ko yan. Parang malaking bulang krema nung kinagat ko. Sige lang. Kita mo, laging nakakatulong maglakad kapag mababa ang tubig. Hindi mo alam kung ano ang makikita mo. Pwede kang makakita ng malalaking talaba na mapapataas ang testosterone mo. At syempre, may sariwang tubig din. Oo nga pala, bahay ng nautilus shell. Sweet home baby, mahal. Nandito na ako. Walang tao rito, kundi ako lang. Kamusta naman vibes dito? Isa lang ang puno ng nyog sa bay na to. Kita nyo, halos wala ng liwanag ngayon. Kailangan natin ng malaking apoy ngayong gabi mga tol, hindi pwedeng wala. Sa ibang balita, may grupo talaga ng uwak na nadnakaw ng nyog ko. Tingnan mo yung mga aso, kita mo sila, ayan sila, parang 5 sila, ninakaw nila yung nyog ko. Pinalayas ko sila bago pa nila makuha ang isda ko, pero nakuha pa rin nila ang niyog na tinitipid ko para panghimagas. Sobrang inis ko, pero kailangan nating magpatuloy. Yan ang gusto natin baby, ayusin natin diyan natin mga tol. Hindi uulan ngayon, pero malamig ang gabi. Kaya nilagay ko na lang dito sa tabi ng apoy. Tingnan mo, kita mo may sunset pa ngayon. Yung higanting talaba na kinain natin kanina, parang sumasakit talaga tiyan ko ngayon. Ang weird na tunog na ginagawa ng tiyan ko, kaya sana hindi ako magkamatinding LBM mamayang gabi. Hindi mangyayari yan dito sa isla. Tara na, maging matatag tayo. Walang talaba ang tatalo sa akin, ayos? Kita-kits bukas ng umaga. Isang malamig at malungkot na gabi ang haharapin natin, pero mahal na mahal ko kayo. Kita-kits tayo, mahal ko kayo.
Aba, siguro mga 3:30 na ng madaling araw ngayon. Wala talaga akong tulog. Sobrang lamig dito sa labas. Natutulog ako sa ibabaw ng apoy para hindi ginawin. Pero pakiramdam ko parang masusunog na ako pare. Wala talaga akong tulog dito. Tingnan mo ang mga mata ko. Sobrang lamig na yung umaga. Isa yon sa pinakamahabang gabi ng buhay ko. Ramdam ko ngayon yang ngayong umaga. Kagabi, sobrang lamig, natulog ako sa lupa. Mga tol, ilang dahilan. Una, nahati talaga sa dalawa ang dutya namin, tinamaan ng baga at napunet. At nadali ko pa ang tailbone ko nung pababa ako. At sobrang lamig din, kaya halos nakapatong na ako sa apoy, ganang kalamig. Ngayon, araw na ng ikatlo at naubos na lahat ng mga gamit namin. Mga tol, ubos na tubig at pagkain namin. Sobrang pagod na ako. Isa na lang ang pwede namin gawin, isasabit na lang namin to. Susunod na alamat na bahala na dyan mga tol. Panahon na para ipunin ko, gamit ko at umalis. Nag-enjoy akong kasama kayo. Kung nagustuhan, like at subscribe. Malaking tulong talaga yon. Mahay ko kayo mga tol. Marami pang videos dito.